Harap-harap ang binanata ni Christian Quilosa yung kanyang grupo dahil ayaw niya makikipagsabayan sa kanyang grimatihan at napakahirap yung kanyang ginawa, pero sinubukan niya ditong tiisin yung kanyang breakaway. Si Pacquiao hindi pa pumapayag rito, makakadikit pa kaya? Isang bala ka lang, sabi ni Joshua Conner rito, dahil mamaya na daw iputok sa dulo ni Andre yung panghuli. Mandawi First Charter Day 2026 Criterium. Ito yung magandang bakbakan na naman dahil patag ang ating ruta. Nandito yung mga bunsulan, angatan, interval ang ating makikita. Kaya dito dahil patag, sprinter, kaya mga break artist rito, aabangan natin kung paano rin sila tatakas. Andito mga Team Standard Insurance na yun talaga ang kanilang binabantayan. Manila versus Cebu. Dito sa ating laban ngayon, andito yung mga kurpuhan. Pero kahit magkakaparehas ng lugar dito, pwede niya magkalaban na. Dahil syempre, sa dulo wala na talagang kaibigan. Wala talagang kumbaga kurpuhan ng tagos kung tagos. Sabi ni Joshua Conner, isang bala ka lang. Andito naman si Cedric Kabahog ng Kasabutek. Ito maagang tumakas rito si Joshua Anyete. Ito si Osweng. Number 1, napakatindi yung ginawa, napakaganda yung kanyang bike pay na reload din, napaan reto ni Joshua. Ang tanong ng Mandawi City Cebu, masasagad na rin kaya ni Joshua yung kanyang solo breakaway dahil napaka agapain, kumbaga pinainit lang niya yung kanyang baga rito para mapersa. Pero apat na standard dito kasama rin si Adrian, Giorgio Conner, andito pa si Pacquiao at si Andre Domingo. Mag-ingat kayo, baka masagi kayo. Siyempre, napakarami yung mga tao rito nanonood at nag-aabang kung sino ang mananalo rito sa ating 20 to 35 category. Ito, isa-isa na silang naglabasan rito na kaya nakita nila na medyo pinapatay at wala nang humabol. Kaya bit-bit na muna ni Pacquiao ang harapan ng peloton rito dahil kapag may lalabas at dumikit sa harap, pwedeng magtulungan. Dahil kapag isa, pwedeng hahayaan na dahil syempre, oras ang laban na dito. Kumbaga kapag may kasama kasi, andito si idol natin, Right Zep Sayodol. Kapag may kasama kasi na andun sa harap, ayun ang delikado dahil pwede nang magtulungan. Pero kapag isa, lalo na kapag maaga kang lumabas, mahirap pa ay mag-success rin. At ito, Giorgio Conner, nandito. Ito yung mga dating iniidolo nila na ngayon nakakalaban na sila dito sa Hitscat dahil syempre hindi na ka naman talaga yung edad mo ang tataas. Kung yung lakas mo andyan pa rin, pero syempre mababawasan talaga yung bilis dahil nung kapanahonan niya ni George, napakahirap yung talunin. Marami na rin naman kumakalas dito. Side over na, sabi na babawi na lang tayo sa susunod na laban. John Ricardo pa nandito rin, pero syempre kapag hindi kasi masyado ka na nagbabike, nababawasan na rin talaga yung lakas mo. At marami rin talaga nagsisipag dito sa Cebu dahil sabi nga nila, baka sakaling kami rin ay lumakas at makalaban rin natin ang mga iniidolo natin. Kaya ito, nakalaban nga nila at Joshua Anyete. Patuloy pa rin siya sa kanyang solo breakaway. Ito, nagkakatinginan sila doon kung sino ang magtatrangko dahil kapag ikaw ang lalabas at hahabol dyan, pwede kang mapirsa, mabawasan yung lakas mo. Kaya aantayin ang tamang timing rin para naman yung lakas mo ay handang talagang ibigay mo rin. Ito, isa-isa lang naglabasa, naghabol rito dahil naisip na ito wala nang humabol. Kailangan nating ilabas rin ang ating ensayo. Mark Lubiano, nandyan rin si Baroy, marami sila, dumikit na rin dito si George, Andre Domingo. Ito, nakapagtuloy ng bebet-betin to pagdating sa dulo. Nako, isang bala lang kay Andre to. Talagang itutuloy to. Pero dito ay katukalan tayo dito. Walang pikunan ito dahil sa laro ng siklista dapat hindi ka mapipikon. Dapat focus ka lang dahil kapag mapipikon ka rito, talo ka talaga dahil kahit anong lakas mo, kapag nagpadala ka sa emosyon, talagang talo ka talaga. Mga walang pikunan rito. Kasama talaga sa laro, nandun yung asaran, murahan, pikunan talaga nga. Pero dapat hindi ka mamawawala sa emosyon mo dahil kapag nawala, talo ka talaga. At napakarami ang tao nag-aabang at nag-aantay kung sino ang mananalo rito dahil inaabangan nila ang Standard Insurance laban rito sa mga taga Cebu. At nandito rin anak ni Kuya Joel, ito nasa likod na si Zio Sayon. Kaya abangan natin kung ano kanyang discarder dahil syempre hindi siya sumasama sa mga banatan sa harapan. Tutok lang muna. Ito yung matinding discard dahil kung alam mo na hindi ka masyado kilala, dapat likod-likod ka lang, tahimik ka lang. Kapag may babanat, sabit ka para hindi naman
maiwanan. Yun ang napakagandang discard no? Dahil tahimik lang siya dito sa likuran na nag-aantay. Dahil syempre yung mga nasa harap dito, aggressive sila na maitutuloy dahil na silang rumimate. Pero kapag ito ay natutuloy, abangan natin kung anong discard rin dito. Dahil tahimik yung mga na dito sa likod. No? Lalo na dito si Baroy, sa si Gios. Ayun. Anak to ni Kuya Joel, wala daw muna siya sa tansa. Dito na muna daw sa Cebu dumayo. Kaya magandang laban to. Kita nyo naman yan. No? Nakahanda rin sa likod. Hindi masyado dumidikit. At si Pacquiao rito, nag-jump dahil nainip si Pacquiao doon sa grupo. Sabi niya, ako naman babalat ngayon. Pilitin ko na para makadikit din sa harapan para tulungan yung kakampi niya dahil bumagal nga yung harapan. Kaya ito, 3 na ang standard insurance. Nandito si George, si Andre, pero pagkadikit ni Andre dito, ni Pacquiao, ay ito bumanat na naman sa rama. Puwersa na naman sila dito. Kaya tinitingnan ni George kanina kung condition pa ba o may lakas pa ba rito si Pacquiao sa kanyang pag-jump. Dahil sa pag-jump mo pwede kang napuwersa na dahil kailangan mong matulin din para dumikit. Ito na nga. Medyo naka-prevel si Pacquiao rito. Tinamaan sa puso. May umagwat na naman. Dalawa rin dito kaya nahabol na naman itong grupo rin. Ito yung ating second group, Peloton. Malayo na sila. George O'Connor, lumikod na muna siya rito dahil yan yung mga inidulo nila dito dati. Ngayon nakakalaban na sa loob na ng karera ngayon. Kaya yun naman ang napakahalaga dahil dapat huwag matakot lumaban sa mga malalakas. Dahil sabi nga nila, insayo lang ang puhunan buhag, kakabanatan na naman dito yung harapan. Napuwersa na naman dito si George sa paghahabol ngayon dahil siyempre alam nila na talagang standard dito ang binabantayan kasi Joshua umaangat na naman rito, habol na naman si Khalil dito. Matinding bigaan talaga rin sila dito kapag patag andun yung mga interval, patulisan ng angat, bunsulan medium na flat. Ito si Pacquiao kaya naghahabol, nagpaiwan na si George dito ngayon dahil si Pacquiao medyo nagpalit sila ng bike ngayon kaya makakarimate pa kaya rito dahil kanina nag-jump, naghabol, ngayon nagpaiwan siya dahil na-flat siya, naghabol na naman, wala na talagang lakas yan. Plus dito pa siya, trangko pa siya ngayon rito dahil naghabol, sabit na muna yung mga nasa likod dahil may mga kakampi na sila. Sinyas ng palit rito si Pacquiao ngayon, napaka lakas siya ni Pacquiao rumimate pero nga dahil sa habol pwedeng tinamaan. Sa puso rin, kailangan mo rin talaga na dumiskarte, no? Siyempre, lahat to sila gustong manalo rin. 4 ang umagwat dito sa harapan. Siya sama si Andre, Sam Stel, Khalil, at saka si Joshua. Agresibo talaga to. Siya uswing dito. Andito idol natin, Rizep. At dito dinadala at hinatag na dito ni Joshua Cañete. At si Andre naman ang nasa likuran. Kapag itutuloy na itong hatakin si Andre, alam na kaagad natin kung sino ang mananalo. Si Andre Domingo. Pero syempre, yung 3 naman dito, humahanap sila ng discard rito na talagang pinupulgas. Kinakargahan sabay buka, pwedeng mabunsol ka niyan ha. Pagdating sa dulo, baka hindi ka makakarimate. Masakit yan. Kasama na rito si Khalil, Chances, at saka si Sam Stel, and then Andre Domingo, Joshua Cañete, bagong bike. Kung mga nag-aantay, abangan natin yung ating grupo ngayon dahil kapag wala nang hahabol dito, kung itutuloy na to, kung mga tutuloy na kung sakali, si Andre Domingo rito ang mananalo ha, dahil yung mataas yan sa rimate, kung mga nakaangat, nakalamang redo, pero dahil matulin rin yung kanyang maintain rito, syempre kapag sprinter ka, mag-aantay ka kung sinong hahatak. Pero kapag pagbabalatan nila naman nila dito, si Andre, at syempre humahanap din ng discard rin. Yung mga nasa likod niyan, eto na si Cedric ang umahatak sa likuran, no? Kumbaga sabi niya dito, hahatakin ko muna, wala na munang kaibigan, wala na muna tayong kampihan. Dahil kahit may kakampi rito, si Cedric sa harapan na si Khalil, pero hinabol niya ha. Kumbaga ito yung maganda, wala mo nang kampihan, laban kung laban dahil isang beses lang to sa isang taon. Ilabas ang tunay na ensayo rin, kumasilunan na muna ito si Sam Stel kaya dumikit at may mga na humahabol pa sa likuran kaya bumagal na muna sila dito at nag-aantay, tahimik na muna at gustong babanat rito si Sam Stel pero hindi rin siya makakawala dahil dinidikitan rin. Joshua umangat ng harap-harapan, pinakalas niya dito rin, umahabol si Sam Stel. Andre Domingo rin hindi na nagpapaiwan, na bigla sila doon sa angat ni Joshua Cañete. Ito yung maganda dahil interval na to, gustong tatakas at dumikit na rin dito si Sayon Jiho. Ito lumabas ng harap-harapan dito si Sam Stel sa kanyang last 2 laps kapag pinabayaan nila to at malakas ang hangin rin. Pwedeng hindi naaabutan pero si Cedric Abahog dahil siya yung naghabol kanina para dumikit. Malamang siya muli dyan ang maghahabol rito
kay Sam Stell ngayon. Dito sa kanilang last 2 laps, iksi na yan, pero napakahirap yung tiisin dahil galing kayo sa banatan, matulin yung kanyang speed plus ikaw pa ang solo breakaway at wala kang kapalitan. Kaya ito yung ating solo breakaway, si Sam Stell. Masasagad na kaya niya hanggang finish line dahil kanina gustong babanat ito ay nakawala siya ng tuluyan sa kanilang last 2 laps, pero pagbalik nito meron pang isang ikot. Kailangan rito ma-maintain ni Sam Stell. Ligo na nga siya dito dahil nag-overheat na talaga, umiinit na siya rito, pero kailangan niyang tiisin dahil kanina si Cedric Cabahog ang humahatak. Kung wala na muna silang kaibigan. Ang sabi na dito, kung laban tayo dahil nag-iinit na rin tayo dahil sa dulo wala na talagang kampihan at kurpuhan. Tagos kung sino man yan. Sinusubukan talaga dito ni Sam Stell na talagang tiisin yung kanyang maintain, pero unti-unti rin siyang bumabagal. At maraming salamat sa lahat ng mga taga Cebu. Thank you at maraming salamat din kay Sir Alice Bilan ng Time Excellent Notice. Eto na, humahabol talaga si Cedric rito. Hindi talaga siya pumapakay dahil kanina yung 4 kung hindi hinabol ni Cedric, tuloy na yon, pero alam nila na si Andre Domingo ang mananalo kaya hinabol. Pero ito ngayon si Sam Stell taga Cebu ang nag-breakaway, hinabol rin rito ni Cedric. Medyo hindi talaga kampante rito si Cedric na makakaagwat yung mga taga Cebu rin. Kumbaga ito yung maganda, kumbaga wala muna tayong kaibigan rito kaya nagpaiwan na dito si Cedric. At saka ito naman si Christian ang dumada pa dito. Grabe, napakalakas talaga. Siyempre kapag may laro, andon yung preparation mo, ensayo, pinaghahandaan mo, hindi ka makakasabay niyan kung wala kang ensayo. Joshua Cañete nasa likuran din, si Mark Lobiano. Eto na, matinding pigaan, tahimik lang dito si Sayon sa likuran. Nasabi niya, sabit lang ako, kayo ng bahala dyan sa harapan dahil mamaya ririmatihin ko rin kayo, kaya abangan natin rito dahil rito ay umagwat na nga ng tuluyan. Pero eto, medyo nagkarimatihan rito. Ito na tong bagumulong rito si Joshua, kay napapalo niya yung kasimento ron. Nawaw, mali sila. Umangat sa gitna si Christian, kilo sa harap-harapan niyang binanatan yung kalang grupo rito sa lingon kung may hahabol ba sa kanya. Nag-aantay sila dito kung sinong hahatak at nakabungad din rito si Khalil Chances. Andre Domingo pwede kanyang habulin, pero ang inisip ni Andre rito, kapag habulin niya at may susukli na naman dyan, mapapagod siya, kaya inantay niya rito kung sino ang hahabol. Napakahirap ito dahil gusto mo sanang manalo, pero dahil sprinter ka, kailangan mo meron kang taga-boylo dahil solo na lang dyan si Andre Domingo. At ito, nakawala na si Christian. Ilusa ng kasabutik, pasimple yung kanyang banat kanina at saka sa gitna pa siya talaga dumaan dahil naisip niya dito, kapag ako ay aagwat at walang hahabol sa akin, itutuloy ko talaga to. Dahil siyempre kapag nagbabantayan, nagkakatamaran, hahabol, talaga nga mahirap na. At siyempre, kailangan mong manalo sana. Yun nga lang inunahan ni Christian kanina. Kaya ito nakawala ng solo breakaway at masasagad na kaya niya hanggang finish line. Umiiling na siya dito kung tapos na ba, o dahil sabi na hindi ka pa tumawid, itawid mo muna sa finish line. Grabe ang lakas dito ni Christian Kilusa, kaya tumaas na siya ng kamay dito. Kaya ito yung ating nananalo sa ating 20-35 category solo breakaway. Walang kahirap-hirap at hindi man lang raw siya pinagpapawisan. Lakas dito kaya tumaas na ng kamay. Ito pangalawa si Sayon at si Khalil pangatlo.